dear beloved, Boss Mike Cervera. Natakot daw si Digong dahil nga daw mga kababayan, dahil daw sa ICC, nandito na raw. Nagkaroon daw sila ng timbre, nahuhulihin na daw si Digong. At dito na nga isasagawa, bibitayin. Nako, parinawa. Mabitay na yan, Payag ba kayo mabitay si Digong? Alam niyo, sa totoo lang, sa dami-dami ng mga kasalanan niyan, dapat lang, biruin ninyo, pinaka most corrupt na naging presidente ng Pilipinas. Si Digong lang yon, mga kababayan. Wala nang iba. Kita nyo, magnanakaw talaga. Eto na. Punta na muna natin si Kuya Mike Abe. Mike Abe, ano meron latest dyan? Eto na, pasok. Mahirap na maglakad yung mama eh. Nakita nyo ba yan, mga kababayan? Binibigyan nila ng reaksyon. Abay, nagulat ako. Nagkalat sa social media. Unang-unang nakita ko, yung mukha ko talaga. Mukha ko talaga na una. Oo, may mga nagpo-post ng mga video natin eh. Okay lang yan, tuloy-tuloy nyo. Walang problema. Eto na, mga kababayan, reaksyon naman ni Mike Abe. Bigyan natin ng reaksyon, ha? Boss Mike Abe, hindi ko kakausapin ang litrato mo. Hindi tulad ni Banat Bay na parang silibayan din, Habang kinakausap yung aling litrato ko, ay, litrato pala, ng iba, abay gumagano, Gumayan kasi, bakit ka gumaganon? Di ko alam kung nasasarapan ka. Eto na. Mike Abe, pasok. Inaalala yun ng bodyguard niya, inaawa ko pa nga sabay awang kasi mahirap na maglakad yung mama eh. Ano ito? Tatakas ba ito? Magbabakasyon? Magpapagamot ba? Ano ba lakad talaga? Pumili na lang kayo doon. Tatakas, magbabakasyon, magpapagamot. Bahala na kayo. Ano pipiliin nyo dyan? Kahit alin sa tatlo. Ito, reaction din ni Mike Abe, kakaiba eh, no? Eto na, pasok. Ito, bakit papunta ng Hong Kong? Ayan po Nakita nyo? Inaalalayan siya ng kanyang mga bodyguard at alanganing oras ho ang biyahe nito kagabi. Oo nga, bakit naman alanganing oras ka lumaalis? Pwede namang umaga, alas 8 ng umaga, hindi alas 8 ng gabi. Kapag matanda ka ng ganyan, dapat alam mo, hindi ganyan ang biyahe. Dapat ang biyahe mo, yung mga bandang alas 9, alas 12, mga ganon. Hindi yung mga kababayan, biruin ninyo gabi. Para bang nagmamadali? Siguro, pagkatanggap niya ng impormasyon na nandyan na ang ICC. Nandyan na ang ICC, tatakas na tayo Ikaw, Kitty, Hanilet, sama ka. Delikado, baka kayo mapanggigilan ng mga tao. Digong naman, kung ikaw lang naman na may kasalanan, ikaw lang may kasalanan. Hindi naman tayo mga tao tulad ng panahon ng mga Aquino. Diba? Noong panahon ng mga Aquino, mga kababayan, lahat dinamay Biruin nyo kahit litrato, pinanggigilan ng husto. Diba? Ang pangit nun. So mga kababayan, ito, sabi ni Den, baka piso per. Di yun. Paano magpipiso per yun? Mayaman yun, bilyonaryo. Diba? Eto na. Pasok. Mike Abe, pasok. Lumipad mula sa Davao, patungo ng Manila, then Manila to Hong Kong. Ay, kita nyo talagang nagano pa. Talagang from Davao, layo rin ng Davao, mga 1 oras din yan. Davao, pumunta rito. Tapos from Davao, pumunta lang Hong Kong. Tapos Hong Kong, i-exit ng ng China. Mukhang yun ang gagawin talaga nagpasaklolo na. Talay! Ayan. Anong problema nito? Bakit bigla siyang umalis? Oo nga. Anong problema mo? Bakit ka biglang umalis, Digong? Bakit naman ganun? Tinatakasan mo ba talaga yung pagkakasala mo? Alam nyo ako, payag ako, dito na lang bitayin yun Kayo ba, mga kababayan? Tanong ko lang. Payag ba kayo sa Pilipinas bitayin yan? Bitayin natin doon sa harap ni Jose Rizal.
O kaya, dito na lang. Saan? Sa monumento. Sa harap ni Andres Bonifacio. Ano, mga kababayan, diyan natin bitayin yan. O, tuloy. Di ba? Di ba sabi nga nila, hirap na maglakad, marami raw nararamdaman, pero ito biglang-biglang pag-alis. Ayun na nga. Oo, yun na nga. Sabi nang aarestuhin na si Bato, ay go. Hindi sinabi na reliable. Ngunit ika nga, naku, may chismis. Ayan, ha? So, ano ngayon? Ang ibig sabihin? Na ano? Meron ba siyang iniiwasan? Siya ba'y magbabakasyon? Yo? Siya ba'y magpapacheck up kung meron ng sakit? Sana wala naman sakit. Siguro walang sakit kasi bibiyahe. Sana, wala naman sakit, Digong sana, pinapanalangin namin wala ka sakit dahil hindi naman kami ganun. Pero gusto ko namin bitayin. Bakit? Sandamak makasalanan mo sa amin Diba? Tuloy. Inaalalayan nga lang dahil alam mo naman natin hirap na maglakad. Ang dating Pangulong Duterte. Bakit siya umalis ng bansa? Oo nga. Na nagmamadali, walang schedule, tahimik ang mga vlogger nila. Naku, yan na nga pinagtataka ko, Mike Abe. Bakit ba biglang tahimik ang mga vlogger ni Duterte? Meron bang kakaiba? O talagang nanginig na sila? Oo, hindi na sila parang bulating naaasinan. Kakaiba na yung nararamdaman, parang nakukuryente. Nanginginig ng ganyan. Lagot kayo! Pag nabitay si Duterte, lahat kayo lagot! Diba? Kita nyo mga kababayan, yaan ang napapala ng mga mangmang at bobo. Naniwala, kay Duterte. Alam nyo naman loko-loko. Kita nyo mga kababayan, Kaya kayo, matuto kayo na mag-analisa, manimbang, at obserba. Kasi mga kababayan, marami talagang mga manloloko Tulad ng kampo ni Duterte Diba? Ilan na ba likes natin mga kababayan ko? Roel San Pedro, Miss Au, Agnolo Pirias, yung mga moderator, Teresita Tan. Ilan na ba ang like natin? Naku, kukunti pa lang. Anak ng pating na yan, kukunti pa lang nagla-like. Ito na. Tahimik ang mga DDS. Usually pag ang dating Pangulong, tahimik ang mga vlogger nila. Tahimik ang mga DDS. Oo nga. Usually pag ang dating Pangulong Duterte ay nagbibiyahe sa abroad o dito sa mga probinsya kung saan may mga advance party yan. Ang iingay ng kanilang mga vlogger. Darating na, dumating na, dinudumog na ng tao. Ganyan ang mga dating ng mga paliwanag ng mga DDS. Ito yan, may gabi. Ang yayabang. Akala mo talaga. Akala mo talaga. Trophy yung pangingipambansya. Ano nangyari sa inyo mga DDS? Nananawagan po kami kay Maharlika. Nananawagan po kami kay Banat Bay. Nananawagan po kami sa amuyong nila. Lord Glenn Oo, alam mo naman Nananawagan kami sa mga sumasabit kay Duterte. Ano ba talaga totoong nangyayari? Kasi mga kababayan, nakakapagtaka to. Itong balita na to mga kababayan, naku mga kababayan, ngayon lang nangyari to. Ngayon lang nangyari. Sige tuloy. Vlogger, di ba parang ginagawa nilang bayanin si Duterte. Oo nga. Pero ngayon, nakakabingi ang katahimikan ng kanilang kampo. Isa lang yata ang nagsalita si Sal Panelo na hindi mo rin maintindihan kung papaniwalaan natin. Kasi sabi nga sa amin sa Batangas yung taong yan, 10 ang sinabi, 11 ang mali. Grabe, Sabay tinawanan ni Mike Abe si Panelo. Talagang eto si Mike Abe, parang eto. Boss Mike Abe, tanong ko lang sa'yo. Chika mo naman sa amin nung nandun ka kay Kibuloy. Ano bang meron nun? Sige, tuloy. 10 ang sinabi, 11 ang mali. Kasi sinasabi ni Panelo, ay nagpunta raw ng Hong Kong at makikipag-usap sa mga OFW. Piling presidente pa rin? Oo nga. Anong gagawin ng OFW? Anong gagawin niya sa OFW? Anong gagawin ng OFW sa kanya? Oo nga. Anong gagawin ng OFW sa kanya?
Baka lilips to lipsin. Ha? Baka makikipaglaplapan. Kasi baka nami-miss niya yan. Natandaan nyo nung presidente yan? Pag nasa entablado, pinapaakyat niya yung mga babae. Tapos bigla niyang lalaplapin. Kaya mga kababayan, nakakaingit no? Nakakaingit yun nun. Si Digong, nakikipaglaplapan ng ganun, no? Putik na yung, yung uso niya talagang kahit na nakapikit na yung babae. Abot na abot pa rin no? Ikaw, Marian Tomas, magpapakiss ka ba? Sino ngayon ang may gusto? Makipag-lips to lips sa kanya. Kung dati, tuwang-tuwa kayo. Ngayon, tanong ko sa inyo, sino? Sino ang gusto makipag-lips to lips kay Digong? Nakikita nyo yung pagmumukha nun? Takto, mga kababayan, parang natulog yun sa ilalim ng sa ilalim ng puno ng langka. Tapos biglang sabay-sabay lahat ng bunga ng langka nagbagsakan sa pagmumukha niya. Kalma. Baby, kalma. Ay! Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba, mga kababayan? Parang ganun yung mukha ni Digong eh. Sige, tuloy. Kulang na lang Kulang na lang kamukha ni Norman Mangusin no? Tuloy. Again, feeling presidente ba? Kaya makikipag-usap sa OFW o palusot lang yun? Oo nga. Anong kinatatakutan? Anong iniiwasan? Bakit? Meron na bang warrant of arrest? Ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Mukhang magkakatotoo na naman yung panaginip natin eh. Diba sabi ko sa inyo, hindi matatapos ang eleksyon. Uhulihin na yan. Digong. Eto, tandaan nyo to sasabihin ko. Pag si Digong hindi na umuwi ng Pilipinas ng ilang araw, siya, 2, 3, 4, 5, tandaan nyo, hindi na uuwi yan. Diba? Totoo yan, mga kababayan. Kapag hindi na umuwi, hindi na nagpakita si Digong ng ilang araw, 5 araw, 1 linggo, bigyan na pa natin ng pataan. Pag 5 araw, Digong, hindi ka umuwi, iisipin naming lahat. Tinakbuhan mo na yung warrant of arrest mo galing ng ICC. At iniwan mo na rin yung mga vlogger mo. Lagot yung mga yan. Ay! Lagot ang mga yan. Digong, paano na? Paano na si Maharlika, si Banat Bay, at mga amuyong ninyo? Wala na. Makakapagsalita pa ba yan? Hindi na. Makakapagsalita pa kayo? Bakit ngayon tahimik kayo? Ngayon pa lang na iniwan kayo, tahimik na kayo eh. Paano pa kaya kung tuluyan lang hindi bumalik yan? Sana Lord, huwag mo nang pabalikin. Diba? Lord Glenn, kamustahin mo naman si Libayan. Libayan, pagtanggol mo naman. Pagtanggol mo si Digong mo. Ito na mga kababayan Ay, nako, patay na. Pasok. Meron bang warrant of arrest galing sa Pilipinas? Nako. O galing sa ICC? Nako. Kasi dito sa Pilipinas, wala naman ako nababalita ang warrant of arrest. Although meron siyang mga kaso sa DOJ. Di ba? Inciting to sedition. Nako. At kung ano pang mga kasong ipinali sa kanya. Oo nga. Nandyan pa yan sa prosecutor's office ng DOJ. Oo nga. Wala naman akong ibang kaso na nakapile sa korte. At Ako rin, wala naman eh. Di ba? Sa ICC lang talaga eh. Di po ba, mga kababayan? Yung kaya ang iniiwasan ni Digong. Yung kaya ang iniiwasan ni Digong. Kasi yung mga ganito, mga kababayan, alam natin. Pagka ganito na umaalis si Digong, pupunta ng Hong Kong, mga kababayan, nag-uunahan pang magbalita yung mga yan. Uunahan na ni Banat Bayo, mga taga-Hong Kong, abangan nyo si Digong. Parating siya sa Hong Kong. Sa mga DDS dyan, mga kababayan, abangan nyo na ang ating presidente.
Si Rodrigo Duterte. Ha? Makakasalamuhan nyo siya. Ganun sila, di ba? So, sasabayan na naman ng mga amuyo. Eto na! Ganun, eh. Eto na! Pangulong Duterte! Pupunta na ng Hong Kong! Bibisitahin yung ating mga kababayan! Wala na eh. Nag-aabang ako ng kanilang mga vlog, mga kababayan. Halos wala na eh. Tahimik eh. Anong meron kaya? Mga DDS, tahimik kayo dyan. Oh, kasi iisipin namin talagang iniwan na kayo niyan. Oh, alam nyo na kung sino tatawagan nyo ha. Pag gusto nyo nang magbalik loob, sabihin nyo lang. Tuloy. Makakapag-issue ng warrant of arrest, wala naman eh. So kung merong warrant of arrest, ay baka ICC kinatatakutan kasi yung ICC tahimik na rin ngayon. Correct, mga kababayan, no? Ito na kinakatakutan nila. Tahimik ang ICC, tahimik ang kampo ni Digong. Ano ba ito? Nagpapakiramdaman lang. Nagpapakiramdaman kung sino unang kakagat. Nauna si Digong. Ayun na, umiska po na eh. Siyempre nauna na siya. Oo, di ba? Kaloy, uy, magli-5,000 na tayo rito. Ay, tiyang, bakit 972 lang yung naglalay? Siguro mga ano yan, mga kababayan. Mga DDS yung nandyan. Ano? Sige, tuloy. Hindi katulad ng nakaraang mga taon. Maingay ang mga complainant, abogado, at may connection sa ICC. Biglang natahimik ng ilang linggo na. Nako. Baka nga may warrant of arrest na. Nako po, baka nga, oo. Sasabihin na naman nila, bakit alam ni Mike Cervera? Di ba sabi ko sa inyo, bago mag-eleksyon, abay, darating na yan, nakalimutan ko na nga yan. So, eto na, mga kababayan, yari na to. Baka natunugan ni Digong Duterte. Kaya kahit hirap maglakad, tumakbo papunta ng Hong Kong. Hindi naman tumakbo, lumakad. si Mike Abby, ano rin to, pang-asa rin, sabing ganun, hindi naman tumakbo, lumakad. Oo, hindi na makatakbo yun eh. Kahit takbang nga, hirap na hirap eh. Kulang na lang buhatin ng mga alalay niya yung alin. Magkabilang paa niya eh. Yung mga alalay niya na yung humahakbang sa mga paa niya eh. Tuloy. Di ba? Biglaan eh. Oo nga. 2 oras more or less na biyahe from Davao to Pasay Airport. Then Pasay to airport, diretso ng Hong Kong. Wala bang direct flight from Hong Kong o Davao to Hong Kong? Di ba meron naman yata? Meron yan. Ito nga, nakakapagtaka dyan mga kababayan eh. Meron namang malapit eh. Sa Mindanao, mga kababayan, may direct flight papuntang Hong Kong eh. Bakit ba? Bakit pa hindi doon tumaan yan? Siguro mga kababayan, dalian ninyo, walang biyahe ngayon. I-book nyo na ngayon din. Oo, malamang ganun na nangyari biglaan. Biglaan yung pag-iska po ni Digong. Kasi mga kababayan, talagang kakaiba to eh. Oo, pwede talaga na doon sa Davao manggaling to. Siguro walang flight nung araw na yan. Papuntang Hong Kong. Kaya sa pagmamadali niya, gawin nyo na kahit saan na. Tumawag kayo saan? Sa Cebu Pacific. Sa Cathay, oo. Sa Cathay Airways. Mga kababayan, kung sino na lang available na dyan, airline, kunin nyo na yan. At sumakay na tayo. Papuntang Maynila. At doon tayo manggaling. Kaya anak, Kitty, at ikaw, Hanilet, sumama kayo sa akin dahil kapag mag-isa lang ako sa China, malulungkot akong talaga. Ganun siguro sinabi. Grabe, mga kababayan to. Malupit tong balita, nag-viral. Kung naka-schedule yan na talagang walang emergency, meron direct flight eh. Davao, Hong Kong, Hong Kong, Davao, di ba? Meron nga, boss. Kaya lang, baka walang flight nung araw na yan. O kaya, nauna na yung flight nila. O kaya, fully booked na. Alam ka naman ng pababain yung pasahero para sa kanila, no? Hindi naman pwede yun. Kasama pa yung mga bodyguard, ang dami nila. Paano yun? Di ba? Wala na. International airport nga yung
Davao Airport eh. Mm. So kung dumaan ng Manila, posibleng ang madalian ito. Oh, madalian talaga. Nagmamadali siya. Oo, minamadali niya talaga ang lumaya sa Pilipinas. Minamadali niyang iwan lahat etong kanyang mga mga tauhan, mga kababayan. Wala na! Oo. Oh, fully book na yan dahil last minute. Oo. Evangeline, fully book yan. Last minute, mga kababayan eh. Hindi naman pwedeng chance passenger yan. Kung kasama si Hanilet, kasama si Kitty, kasama yung bodyguard, kasama yung alalay, kasama siya, ay ang dami nila. Paano mangyayari yun? Siyempre, mga kababayan, kailangan yung puno yun. Kahit na magkano na yan, mga kababayan ng babayaran, makaalis lang eh. Tuloy. Kaya walang publicity, pati mga DDS vlogger ay tahimik, maaaring hindi nila alam o pinatahimik muna pansamantala para hindi mo palabog. Pero nakita pa rin, may nakakita pa rin ng pag-alis. Paano ngayon yan? Oo nga, paano na ngayon yan? Samuel Usi, thank you naman. Sana oil, di ba, mga kababayan? So, eto talaga mga kababayan, kami talaga nagtataka. Oo, kanina nag-aalangan pa ako talagang birahin yan. Pero ngayon, mukhang lumiliwanag ng katotohanan. Eto pa, para mas may lalo nyong maintindihan. Pag hindi umuwi si Digong ng 5 araw hanggang 1 linggo, tandaan nyo si Digong hindi na babalik yan. Malamang sa maalamang, mga kababayan, nagtatago na yan. Saan? Sa saya ni Xi Jinping. Opo! Ganun ang mangyayari dyan at hindi na rin babalik yan kailanman. Malamang doon na yan mamamatay. Oo. Diba? Sayang naman, hindi natin mabibitay. Kung si Digong mamamatay sa China, dito sa Pilipinas, hindi na yan mabibitay. Kawawa naman yung mga Kawawa naman yung mga biktima niya. Diba? Biktima sa EJK. Putik na yan, oo. Hindi sila magiging masaya, mga kababayan. Pero kung mabibitay natin yan dito, sigurado, lahat yan magpapalakpakan. Diba? Tuloy. Fake news ba yung fake ba yung picture ng pag-alis? Hindi yan, boss. Mike Abe, hindi fake yan. Totoo yan. Totoo yan. Ang fake rito yung mga nanonood eh. Yung mga nanonood, hindi kayo nagla-like eh. Mag-like nga kayo. Ayaw nyo yata nung aking, ayaw nyo yata yung music na pinatugtog ko eh. Sige, tuloy. Naalala ko tuloy yung kasagsagan yung mga typhoon at pagbaha. Si Sara Duterte, bigla rin umalis, punta ng Germany. Ayun naman, tumakas yun. Tumakas yun kasi manonood ng concert. Kita nyo, walang pinipiling araw, oras yun. Basta, kailangan masunod yung kanyang kaligayahan. Sabi nga nila, mga kababayan, ang concert! Pag kailangang panoorin, hahamakin ang lahat! Mapanood ka lamang, gano'n. Sheraton, thank you naman. Sheraton, parang si Tik-Tik lang. Sige, tuloy. Kung ano man ang ginawa niya ron. Tapos nang lumabas sa media yung picture na siya ay nasa airport. Aba, nagagalit. Bakit daw nilabas? Oo nga, mga kababayan. Ano naman kung ilabas natin yan? Nagagalit ka pa, ayaw mong malaman. Pag-aari ka ng sambayanan. Tandaan nyo, mga kababayan, si Sara. Mula nang naging vice presidente yan, pag-aari natin yan. Kaya ikaw, Sara, wag kang mag-iinarte. Yung pag-iinarte nyo, tapos ng era yan. Nung panahon ng tatay mo, okay lang. Kasi lahat, binabantaan. Pero ngayon, sa panahon ni Pangulong Bongbong, tapos na yan. Diba? Alaga eh. Eto na. Pasok. Wala naman pwedeng itago sa panahon ito. Kahit sino pwedeng mag-video at mag-picture nang hindi mo alam. Oo nga. So kahit anong sikreto, pag dumaan ka sa tamang proseso ng pagbiyahe, makukuhanan ka at makukuhanan ka ng picture. Correct, mga kababayan. Imposibleng hindi. Lahat ng tao ngayon may cellphone, may camera. Hindi naman yan ng unang panahon ng cellphone ninyo, analog pa. Ngayon, mga kababayan, hindi na. Lahat ng cellphone, naku, kahit ilang oras ka, na mag-video, abay, pwedeng-pwede na.
Yung cellphone ko nga, mga kababayan eh. Oo, kada 5 minutes namamatay eh. Di ba? Nakuhanan ng picture. Yung pagsakay niya sa eroplano. Ngayon, eto, nagkaroon ng maraming espekulasyon. At syempre, mga kababayan, alam nyo naman, hindi yan makakaligtas kay JJ. Oo, baka mag-withdraw lang siya ng pera nila, Ib, sa Hong Kong. Sabi niya, di ba? Oo, pwede rin. Baka nga naman, dahil wala na silang pera, no? Pero hindi rin. Oo. Oo. Pwede na mag-withdraw, pero paano iuwi yun? Ita-transfer na lang siguro. Ita-transfer na lang siguro? Sige, tuloy. Kaya nga, ito bang biyaheng ito, fake ba ito? Or talagang siya? Pero mukhang talagang siya. Kita naman yun, yung forma, di ba? Iyon naman talaga siya. Siya naman talaga yun, Mike Abe. Siya talaga yan. Wala nang iba. Siya talaga yan. Maglakad at inaalala niya ng bodyguard. Kasi nga alam naman natin, hirap siya maglakad. Di ba? So, ano ngayon yan? Paano ngayon? Paano na ngayon to? Yun din ang tanong ko, Mike Abe. Nahihirapan na nga akong isipin kung paano na to eh. Kasi ang pangarap ko, makita si Duterte, bitaye sa harap ni Bonifacio eh. O kaya kay ano na lang, kay Rizal eh. Doon sa harap mismo, bitayin yan eh. Diba? Woohoo! Gaganon na lang tayo, ano? Woohoo! Ngayon, baka naaawa yung mga DDS dyan. Baka gusto nyo namang absueltohin. Sinong mga DDS? Gustong pumalit kay Digong pagbitayin. Diba? Sabihin nyo lang. Sabihin nyo, Boss Mike, ako na lang ang bitayin nyo. Isasakripisyo ko ang sarili ko para kay Digunyo. Ganon, Sino? Meron bang makakagawa nun? Naku, kalukuhan yan. Kahit pa si Robin, kahit si Bato at Bongo, hindi nila gagawin yan. Magpapabitay sila para kay Digong? Kapalit ng ulo nila? Kapalit ng buhay nila yung buhay ni Digong? Sino? Si Argo? Argo, magpalipad ka na lang. Di ba? Mas okay pa. Tuloy. Yan yung mahirap. Wala namang iba. Talaga si Duterte yan. Yung nakatalikod. Si Duterte talaga yan. Oo, si Duterte yan. Ito nakatalikod na kulay parang gray na jacket. Na hinawa. Yan. Yung parang parang berde na kupas. May nakahawak sa kanyang mama na bodyguard sa bayawang. Kasi inalalayan niya kasi hindi na makalakad yan. Kasi hirap maglakad. Siya talaga yan, pasakay. Siya na talaga huya. Wala nang iba. Maring Just, thank you naman. Withdraw. Bawal deposit, mahuhuli, or buy ng fentanyl. Talaga. Yung pong masilip na lugar, yun po yung pinakapinto. Umakit ng hagdanan, pinakapinto ng eroplano. Oo nga. Yan, Yan, pinakapinto ng eroplano yun na. Boarding na, Boss Mike, boarding na yun eh. Magbo-boarding na. Paakyat na sila ng eroplano. Isang kembot na lang, uupo na lang yan, Siyempre, mga kababayan, malayo-layo yung biyahe niyan. Malamang ang naka-business class yan. Business class yan! Cathay Pacific pa naman eh. Nakita na yan. So, ano yan? Yan. Yan ang tanong. Meron bang iniiwasan siya? May kinatatakutan ba? O ano yung kanyang biyahe? Ano nga? Ayan po yung ating tanong sa inyo. Ano po ang inyong masasabi? Ano yung masasabi ninyo? Kayo nanonood. At sa mga DDS, ano kayo masasabi nyo rito? Pakisagot naman, Alam nyo, sa panahon na yan, kanina pa to, at kanina pa rin yung vlog natin, kaninang umaga, malamang mga kababayan, nagwala na yung mga yan. Sasabihin nila, fake news kayo. Hindi naman kami fake news, kami nagtatanong lang dito. Lahat ng sinasabi namin ay pananong. Hindi namin sinabi, tumakas yun. Baka naman tumakas. Baka naman nagpakasyon. Baka naman nagpagamot. Baka. Magkaiba yung inaakusan tumakas. Di ba, mga kababayan? Nako. Eto na. Malaya po ang kayong mga mamamayang Pilipino na makailam din at magtanong. Correct.
kayo man ay pro-Duterte o anti-Duterte o naman ay inyong paniniwalang pampolitika at iba pa. O kayo po, ano po ba masasabi nyo, Argo? Ano masasabi nyo rito sa nagba-viral ngayon na di umano'y tumakas na ng bansa si Digong? Di umano'y nandiyan dyan na ang ICC at ang alin, mga kababayan, ha? Interpol? Nandiyan dyan na ba't huhulihin na si Digong? At mga kababayan, totoo kaya na iniwan na lahat ang mga DDS kaya sila biglang nag-iyakan? Nagluluksa na yung mga yan? Nasa mga sulok-sulok ng kanilang mga kwarto, bahay, CR, sa bintana nakatanaw ng malayo at naiisip na nila ngayon na mali yata yung aking sinuportahan. Kung nakinig lang ako kay Mike Cervera noon, hindi sana ako nagkaganito. Yan, mga kababayan na sinasabi ko. Diba? Malayo ang tingin, nag-aabang kung ano ang mangyayari. Sige, tuloy! Ayan po. Ang akin lang pong sinasabi rito, bilang political vlogger, nag-aanalisa rin tayo at nagbibigay ng opinion. Kung hindi ito biglaan, maingay ang kanilang tropa. Totoo yan. Yung ingay ng mga yan, akala mo mga kababayan, nauubusan ng content eh. Sabi ko nga sa inyo, yung ultimong utot ni Digong, kinukontent nila eh. Yan pa kaya, bumiyahe, hindi nila i-content at hindi nila ipagmamalaki. Alokohan yan mga kababayan. Yung mga DDS pa yan. Diba? Akala mo nauubusan ng content eh. Diba? Tuloy. Napapunta ng ibang bansa, kakausapin siya ng mga OFW doon, dudumugin siya ng OFW, ganyan ang mga lingwangin nila eh. Mula sa bahay hanggang airport to airport, pinako-cover dyan ang live. Kagabi ho nangyari yan eh. Correct mga kababayan, may nakasunod na mga camera dyan. Mga kababayan, eto na si Digong. Papunta na po, pasakay na po, pababa na po, at dudumugin na po ng ating mga kababayan kahit tatatlong po. Diba? Kasama na anino ron. Tatlong po kasama na anino ron. Tuloy. Kagabi, Friday. So ngayon, nasa Hong Kong na. Baka talaga bang sa Hong Kong lang? Oo nga. Di ba? Hindi lang sa Hong Kong yan. Kami nga pumuntan China, Lord Glenn eh. Di ba? Tapos yung biyahe namin, kinontent nila. Huy! Huwag yung biyahe namin i-content ninyo! Yung biyahe ni Digong na idol nyo ang i-content nyo! Yung biyahe namin, naku. Ano meron sa biyahe namin? Parang nag-relax lang kami. Sabi ko kasi sa kanila, hulihin na yan si Digong, mag-relax na tayo, hindi na tayo kailangan dyan. wala nang ganas ba? Awanti ganas niya, nag-vlog, nukasta. Wala na eh. Wala na tayong ano ba? Yung, ano tawag dyan sa Tagalog, ganas? Gana, di ba? Di ba? Biyahe ni Duterte o biyahe ni Coy. Yun na, parehas lang yan. Tuloy. Malilipat-lipat na yan ng iba-ibang mga lugar sa China. Alam naman natin ng Hong Kong kontrolado rin ng China. Baka susunod na araw, mabalitaan natin kung saan. Ay, may kabe, hindi nila alam yan. Maraming hindi may alam. Maraming mga vlogger na may hindi alam na ang China, teritoryo ng China. Na ang Hong Kong ay teritoryo ng China. Di nila alam yan. Diba? Maraming may hindi alam. Ang Hong Kong, mga kababayan, teritoryo ng China. Baka hindi nyo rin alam, trivia. Alam nyo naman ako, magaling ako sa trivia. Alam nyo ba, ang kauna-unahang watawat ng Pilipinas ay ginawa sa Hong Kong? Hindi nyo alam, ano? Mga DDS, hindi nila alam yan. Ang ating watawat ay ginawa, dyan sa Hong Kong. Tapos pinadala rito ni Aguinaldo at Winigayway sa Kalamba. Hindi nyo alam. Trivia yan. Sino may alam na
ang watawat natin sa Hong Kong ginawa. Oh, hindi nyo rin alam. Totoo yan mga kababayan, walang biro Walang biro. Sige, tuloy. Ang lugar sa China. O pagka nagpalipat-lipat sa China at di bumalik, baka maisipan na nagtatago. Ayun na nga talaga. Kapag hindi na bumalik yan, mga kababayan. Diba? Sa kawit ba yun? Sige, tuloy. Pero sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang warrant of arrest. Kaya nga tinatanong natin. Kung merong warrant of arrest na kinatatakutan, saan galing? Philippine Authority or ICC authorities? Kasi meron ho siyang crime against humanity. Tama, mga kababayan. Sabi ni Charlie Whiskey, pro-China si Aguinaldo. Ganun ang mindset ng mga tanga. Pag pumunta ka ng China, pro-China ka na. Pumunta doon, sino? Si Abalos. Pro-China rin si Abalos? Walang yan talaga. Ay, paano yung mga kababayan natin kay rami-rami dyan sa Hong Kong? Tulad ni Marian Tomas. Ano yan? Pro-China rin? Nak ng pating tayo? Oo. Sige, tuloy. Napakaraming complainant before ICC ang naghihintay, naghahanap ng katarungang panagutin si Duterte, si Bato de la Rosa at iba pa tungkol sa human rights. Wait lang, may kabe. Si Miracle sa vlogger. Sabi Taragis, lahat na lang sa atin made in China. Pati ba naman watawat natin? Oo nga! I-research ninyo sa mga hindi naniniwala. Mga kababayan, ang flag ng Pilipinas, ang kauna-unahan na flag ng Pilipinas, yung watawat natin mismo! Yung kauna-unahan! Sa Hong Kong po yung ginawa. Tinahinino. Ni Agoncillo. Yun po yun. Sige tuloy. Violation. Ayun. So malaya po kayo. Nulit ko, magbabakasyon, magpapacheck up ba? Mayroong tinatakasan ba? Tumakas na ba? O ano talaga itong biyahe ni Digong? Ay, di tumakas na lang. Isipin na lang natin sa Hong Kong ginawa. Oo nga. Di ba? Sino may alam nun? Sa Hong Kong, tinahi talaga ang flag ng Pinas. Kita nyo? Daming nagsasabi na kala nyo nagsisinungaling ako? Sabi ni Ilocano, musician, sa Hong Kong, tinahi talaga ang flag ng Pinas. Kita nyo, mga kababayan ko? Kala nyo loko-loko ko? Minsan, loko-loko talaga ako. Hindi ko matapos yung lunch ko. Bahala ka, Kelly. Ito na. Tuloy. Duterte. Okay? O kaya mga DDS, vlogger, at mga ang iingay nyo pagka si Duterte ay nagbibiyahe. Oo nga. At may mga sinasabi ito, kahit na hating gabi, nagpe-press conference yun eh. Oo nga. Ang ingay ng mga DDS vlogger at mga supporters. Nasaan kayo ngayon? Oo nga! Sino tumayo? Si Agoncillo Melchora. Yan si Jayco, sabi sabi dito? Nag-research na siguro to. Ang mga tumahi ay sina Melchora Agoncillo. Mga Pilipinas sa Hong Kong ang gumawa. Kita nyo. Akala nyo naglolo ko ako Kaya made in China. Yung flag natin made in China. Di ba? Sige. Eto na tuloy. Okay, tahimik. Kasama ba kayong inutusang manahimik muna? Para akala nyo makakatakas o makakalabas ng hindi mapapag-usapan? Ay ba? Oo nga, mga kababayan, kasi ganito yan. Tama si Mike Abe. Hindi nagbablog, hindi ini-expose ng mga DDS ang pag-alis ni Digong kasi para hindi mabuking. Hindi mabuking ng mga tao. Di ba? Ballpoint man, nandiyan ba? Yun, mga kababayan. Sir Mike, huwag mong baguhin ang Philippine history. Hindi ko naman pinabago Sabi ko, itama nyo ako minsan, nagkakamali ako. Pasensya na kayo. Tao lang, barbero pa. Diba? Kaloy. Paano ngayon, pumutok na yan? Nga. Kala ko ba, sabi niya haharapin niya ang kahit na sino. Nga. Haharapin niya ang warrant of arrest. Nga. May mga banta pa nga siya before na nakikipagbarilan siya sa mga manghuhuli sa kanya. Totoo yan. Ay ano nga ang dahilan bakit biglang umalis?
Tumakas na. Hindi naman tayo naniniwala dun sa makikipagkita sa OFW. Sino ba siya? Hindi naman siya presidente. Totoo naman. Sa tingin ninyo, si Digong makikipagkita doon? Tanong ko sa inyo, kailan nangyari sa tanang buhay ni Digong naging presidente na pumunta ng Hong Kong para para makipagdaupan palad sa mga OFW. Sige nga! Bakit naman siya pagkakabalahan ng OFW? Correct. Wala naman pwedeng maibigay yung mga siya sa mga OFW. Ang Correct. pinagkakaguluhan ng OFW, mga Pilipino sa abroad, ang presidente, kahit sinong presidente nag-abroad, sinasalubong yan, organize yan. Oo nga. Pero ito, hindi naman ito presidente. Oo nga. Bakit wala man lang sumalubong sa inyo? At bakit walang nag-vlog nung bumaba ng Hong Kong yan? Buti pa sa akin, meron. Buti pa sa amin nila Ballpoint Man. Nung kami nila Ballpoint Man bumaba sa Hong Kong, sinalubong kami ng mga OFW nating mga kababayan. Kita nyo? So, ibig sabihin, mas sikat na kami kay Digong? Our beloved Boss Mike.